Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito na kami po ay muling makakapuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong wagas na pag-ibig sa amin at sa iyong kapangyarihan, ikaw ay haring kataas-taasan. Amen. Hallelujah. Kaya Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan at sa aming puso ay mananahan. Amen. Awitan natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Amen. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taas, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Minsan pa, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay aking nararanasan, kailan
mag-iisa. Kailanman hindi mag-iisa. Minsan pa, kailanman hindi mag-iisa. Kailanman hindi Mag-iisa. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami mag-iisa, Panginoon, sapagkat kasama ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Marapat na ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sapagkat ikaw ay dakila. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. What oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Minsan pa sa bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Minsan pa sa bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ay naalay pagpupugay ang at ang mga anghel ng mga at nilikha. at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal, Panginoon, banal ang Panginoon. Banal ka, Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, kataas-taasan. at ikaw ang Diyos na Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan,
Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, Maghari ka, Panginoon. maghari Sa iyo ang karangalan, ang karangalan. lubos ang kabutihan. Ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari Oh Diyos, maghari ka. Maghari ka. Ikaw ay mapupurihan. Pupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Karapat dapat ka sa papurit pagsamba ng iyong bayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa oras na ito na kami po'y binigyan mong muli ng pagkakataong sama-sama na magpuri, magpasalamat at sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa Espiritong Banal na ipinagkaloob po ninyo sa amin upang kami ay patuloy, Panginoon, na makatawag sa iyo ng Aba, mapagmahal naming Ama na nasa langit. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, patuloy namin, Lord, na idinideklara sa buhay ng iyong mga anak na ang kalooban mong nagaganap sa kalangitan ay patuloy na magaganap sa aming buhay dito sa lupa. Buksan niyo po ang mga mata ng aming mga pangunawa at patuloy niyo pong ihayag ang kasaganaan ng buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Pagpalain mo po siya na sa oras na ito ay nasa banig ng karamdaman. Alam po namin na kalooban mo po na sa gabing ito siya ay tumanggap ng kalakasan at ganap na kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sinabi mo sa iyong mga salita, sa salita pa lamang na iyong pahatid, silang lahat ay pinagaling mo sa kanilang mga sakit. At alam namin, Ama, na sa mga sugat at latay ng Panginoong Hesus, ang kagalingan at ang kalusugan ay bahagi ng aming pong mga minanang pagpapala mula sa iyong kaharian. Kaya Lord, patuloy mo na abutin ang lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan at kalakasan sa oras na ito. Maging siya na may mga pinagdaraan ng mga pangangailangan sa kanyang pamilya, sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita na ikaw ang magtutustos ng lahat ng aming pangangailangan. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Ito ay patuloy mong padadaluyin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa na
naglaan ng oras upang pakinggan at tanggapin ang iyong mga salita. Alam po namin ang iyong mga salitang mahahayag sa aming buhay sa gabing ito ay hindi babalik sa iyo nang hindi ginaganap ang layunin kung bakit mo po ito ipinahatid. Salamat po Ama sa tagumpay ng iyong kalooban. Salamat po Panginoon sa panibagong kalakasan. Salamat sa masaganang katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat worship team sa pangunguna ni Ate Mitch at ganun din kay LJ, kay Shin at kay Ate Dani. Ayan. Welcome po sa lahat ng mga nandyan sa sanctuary at sa technical side sila Kuya Paul, Ate Lay, at sa lahat po ng mga nakakasama po natin ngayon sa ating pong Facebook Live. Welcome po sa Christ Life Church, Revealing Jesus through the Gospel of Grace. Ito po si Pastor Noel Abuda na patuloy po na nagpupurit, nagpapasalamat na muli po tayong binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama na makapagnilay ng buhay na salita ng Diyos. Amen. Glory to God. Yan. Nakita ko po sila Pastor Ernie, blessed day. Pinagpalang araw din po sa inyo. Pinagpalang gabi dyan. Kaila Auntie Christy sa Lucas family. Ayan, nandyan po sila sa sanctuary. Maraming salamat sa Panginoon. At ganoon din sila Sister Josie Bukaig dyan po sa Hong Kong. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan at kalusugan sa bawat isa. Ayan, sila sa mga nandyan sa sanctuary, sila Ate Lay, si Cloud, si Brother Mar, yan, si Auntie Christy, si Sister Gigi, si Shin, JL, si Mitch at si Ate Dani. Ayan. Purihin ng Diyos. Isang pinagpalang gabi po. Welcome po sa ating Refuel Wednesday. At nagagalak po ako at kami ni Pastora Michelle na sa gabing ito muli po tayong magkasama-sama upang pagnilayan ang buhay na salita po ng Diyos. Amen? Glory to God. At ganoon din po sa buhay ng ating pong mga kapatid sa TLGC Pasig. Ayan, welcome back po sa ating pong minamahal na Bishop Willie Laines, kila Nanay Ann at kay Pastor Dante na kagagaling pa lang sa misyon diyan po sa Doha, Qatar. Isang matagumpay na camp meeting. Welcome po sa ating pong Refuel Wednesday. At salamat po sa Panginoon sapagkat alam ko po na ang kanyang mga salita ay hindi lamang po mahahayag at mapapaunawa kung ano ang nais ng ating Ama. Ipaparanas niya po sa atin ang kapangyarihan ng kanyang mabuting balita sa ating pong buhay. At ang ating pong pagninilayan ay hango po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanatang 8, talatang 9 hanggang 11. Praise God. Basahin po natin sa New Living Translation. Kung mailalagay po natin Kuya Paul sa screen, ang Romans chapter 8 verse 9 to 11. I'm reading from the New Living Translation. Ang sabi po rito, "But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God." Verse 11, "The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you." Praise God. Basahin po natin sa ating sariling wika. Roma, Kabanatang 8, talatang 9 hanggang 11.
At ganito po yung ating pong mababasa. Ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, sa inyong mga katawang siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Purihin, pasalamatan ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating pong nabasa at patuloy na pagninilayan sa gabing ito. Praise God. Glory to God. Amen. Pinapaalala po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma yung ating pong tunay na katayuan ngayon bilang nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Nabanggit at ganun din po nung nakaraang linggo na talakay po ni Pastor Benedict sa ating pong Sunday worship service yung pong talatang ito at ipinakita po rito yung sa paksang kanyang ibinahagi yung ating pong posisyon sa Panginoong Hesus. Pinapaalala po sa atin ng mga talatang ito kung saan po tayo nakalugar o nakaposisyon sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. At sinasabi nga po ni Apostol Pablo that we are no longer identified with the realm of the flesh, but with the Spirit of God na kung saan po ay nananahan po sa atin. Praise God. Sa pamamagitan po ng Espiritong Banal na nananahan po sa atin, tayo po ay nagkaroon tinatawag na unbreakable union with Christ. Hindi na po tayo maihihiwalay pa sa Panginoon. Meron po tayong ugnayang hindi mapuputol at hindi po pwedeng mapatid ng anuman sa mundong ito. Ang napakaganda po dito sa Romans chapter 8, nagsimula po ito sa no condemnation, natapos po ito dun sa katotohanan ng no separation in Christ. At sa gitna po nito ay makikita po natin ipinapahayag na wala pong kabiguan ang pwedeng manaig sa buhay ng mga taong nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Bagamat may mga hamon ng buhay, may mga pagsubok, may mga pangangailangan po tayong na hinaharap sa buhay na ito araw-araw, sa pagising pa lang natin sa umaga, ay marami ng hamon sa mga buhay na ating pong nakakaharap. Pero yung pong reality ng buhay na nasa Panginoong Hesus na meron po tayo, ay nagbibigay po sa atin ng buhay na pag-asa na anuman ang pagdaanan ng anak ng Diyos sa mundong ito, ay hindi po ito magdudulot ng katalunan at hindi po ito magdudulot ng pagkahiwalay natin sa Panginoon. Binigyan po tayo ng 100% ng katiyakan ng Panginoong Hesus na walang sino mang makaaagaw sa kanyang mga kamay sa lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya. So kung alam po natin na sa buhay na ito, sa Panginoong Hesus, tayo ay patuloy na magtatagumpay, hindi po tayo padadaig sa mga problema at pagsubok na ating kinakaharap sa buhay na ito. At ang isa po sa mga kinakaharap nating hamon sa buhay bilang anak ng Diyos, maliban po kay Satanas at sa masamang sistema na umiiral ng pamamahala sa mundong ito, ang isa po na hamon na ating kinakaharap
ay kung paano po yung pong mga yung steering of the flesh, yung pong impluwensya ng ng latak ng ating lumang pagkatao na nasa ating katawan ay patuloy po itong hamon na kinakaharap po natin habang tayo nasa katawang panglupang ito. Meron pong mga hilig ng laman na minsan ay gustong manlinlang, mandistract at ah, dayain ang ating isipan na tayo ay nasa kalikasan pa ng makasalanan, o kalikasan ng kasalanan. But ah, alam po natin na sinasabi ng salita ng Diyos na wala nang anumang kahatulan ng kaparusahan sa kasalanan ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Diyan po nagsimula ang Romans chapter 8 sa verse 1. Sabi ron, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At ito po yung konklusyon ni Apostol Pablo sa struggle niya sa flesh. Sabi niya, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan. So malinaw po kung nasaan yung pong struggle ni Pablo sa kanyang uh, nasa kanyang katawan, sa hilig ng laman na meron siya. At ang sagot po doon ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa Kanya. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya po tayong binibigyan ng tagumpay sa buhay na ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang buhay po na kanyang ipinagkaloob sa atin ay hindi po isang buhay na susubukin pa lang kung magtatagumpay. Ito po ay nagtagumpay na. At kung tayo po ay may mga hamon at mga pagsubok na kinakaharap sa buhay na ito, ay upang bigyan po tayo ng kasiguruhan at katiyakan na ang buhay ng Panginoong Hesus na kanyang ibinigay po sa atin ay laging magtatagumpay. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa bawat isa sa atin. Naglaan ng tagumpay ang Panginoong Hesus sa bawat hamon at sirkumstansya ng buhay na ito. At ang tagumpay na yan ay wala po sa ating sariling kalakasan o pamamaraan. Wala pong galing ng sino mang tao ang pwedeng magdulot sa kanya ng tagumpay sa buhay na ito maliban sa tagumpay na nakamit na ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao, tumanggap ng ating kamatayan, inilibing at ng ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Yan po ang tagapagligtas na nagpakilala po sa akin, nagpakilala po sa atin at patuloy na nagpapakilala sa ating panahon. Dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, yung ating pong fleshly desires at mga pangaakit ng kasalanan ay hindi na po bahagi ng ating pagkatao. Bagamat ang isang Kristiyano ay nagkakamali pa rin, pero hindi na po niya ginugusto at hinahangad ang mamuhay sa kasalanan sapagkat may bagong kalikasan na tinataglay siya sa kanyang pagkatao at ito'y walang iba kundi ang kalikasan ng buhay ng minamahal na anak ng Diyos. Amen? At yan po mga kapatid ang nakakapanabik na diskubrihin sa buhay po na ito. Dahil kung ano ang Panginoong Hesus sa harapan ng Ama sa oras na ito, ay ganyan din po ang ating katayuan. Ganyan po tayo nakikita ng ating Amang nasa langit. Kaya kung meron kang mga hamon sa buhay na ito, kung meron kang hamon na sa iyong kalusugan, ang tanong lang ay, ang Panginoong Hesus ba ay merong ganyang sakit o karamdaman? Kung ang sagot na tinanggap mo sa iyong puso ay wala, kung ano ang Panginoong Hesus sa harapan ng Ama, yan din ang iyong kalagayan sa mundong ito.
At sa pamamagitan ng katotohanan na yan, sa ating pong kalagayan, sa ating pong katayuan sa Panginoong Hesus, magagawa po nating harapin ang anumang sakit at karamdaman sa katotohanang tayo ay pinagaling na ng mga sugat at latay ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng katotohanan ng Panginoong Hesus, ang kagalingan at kalusugan ay patuloy po nating mararanasan. Pero ang tanong ng iba ay, paano? Matagal ko nang pinagpipray yung kagalingan, nire-review ko yung karamdaman, pero bakit nararamdaman ko pa rin yung sakit na ito? Ang mensaheng ito na ating pagninilayan, mga kapatid, sa Romans chapter 8 verse 9 to 11 ay magtuturo po sa atin ng isang katotohanan kung papaano yung buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritong nananahan sa atin, ay siya rin po ang magbibigay ng buhay at lakas maging sa ating katawang pisikal. Amen? Um, kung tayo pinakakaranas ng panghihina, mayroong tayong nararamdamang kapaguran sa ating katawan, ang kailangan po natin, mga kapatid, ay ang supply ng banal na espiritu na nagbibigay buhay. Hindi lamang po sa ating mga naborn again na espiritu, kundi maging sa ating kaluluwa at maging sa ating katawan. If you have been, sabi ron, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, yung tatlong persona ng iisang Diyos, God, the Holy Spirit, and ang Panginoong Hesus, sila po ay naghahangad na patuloy tayong bigyan ng kalakasan at kalusugan, hindi lamang po sa ating buhay spiritual, kundi maging sa ating katawang pisikal. At mga kapatid, all three persons of the Godhead are doubly interested in giving life to our mortal body. At paano po natin mararanasan po yan, yung kapangyarihan ng banal na espiritong nagbangon sa Panginoon mula sa kamatayan. Sabi roon, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Sabi ng Romans chapter 8 verse 10. And Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives life because you have been made right with God. Because you have been made right with God. Pag maliwanag po sa iyo na ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos sa kanyang harapan, kung alam mo yung gift of righteousness na meron ka sa Panginoong Hesus, mga kapatid, yan po ang susi ng kalusugan at kalakasan sa ating katawang pisikal. Ibig sabihin, karamihan po sa mga sakit at karamdaman na umiiral sa katawan ng isang tao ay bunga po ng condemnation. Maaring condemnation na ipinang babato ng kaaway sa ating isipan, o kondemnasyon galing sa mga nakakasalamuhan natin ng mga tao sa mundong ito, or yung kondemnasyon natin sa ating mga sarili. Every time na tayo po ay nagkakamali o nagkukulang. But mga kapatid, habang tayo lumalago sa ating ugnayan sa Panginoong Hesus, natututunan po nating lakaran ang katwirang kanyang ipinagkaloob sa ating buhay. Tayo po ay pinaging matuwid ng Diyos, hindi dahil sa ating pong ginagawang kabutihan o dahil sa ating kabaitan. Tayo ay naging matuwid dahil sa kabaitan at napakabuting ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin.
Amen po. So, kung tayo po'y magiging conscious dun po sa gift of righteousness na ipinagkaloob po sa atin ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang ating pong um, ang ating pong katawang pisikal, mga kapatid, ay patuloy na dadaluyan ng buhay na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Bagamat ang ating katawang lupa ay subjected pa rin po sa umiiral na kabulukan at resulta ng kasalanang nagawa ni Adan, bagamat ang ating katawan ay patay dahil sa kasalanan, but the spirit is life because of righteousness. Ang ating pong espiritu ay buhay dahil sa katwiran na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. And the more conscious tayo po sa katwirang ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus, the more life of the Spirit flows in our mortal bodies. So, ang una po na dapat po nating pagtuunan ng ating pong atensyon ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ang dapat na maging laman ng ating isipan. Kaya nga, ang transformation ay nagsisimula by the renewing of our mind. Hanggat hindi po nababagot, napapalitan yung mga lying belief, yung mga stronghold ng kaaway sa ating isipan, nagkakaroon siya ng tungtungan para impluwensyahan ang ating pamumuhay sa mundong ito. But thanks be to God, dahil po sa Panginoong Hesus, tayo po ay binigyan ng tagumpay ng ating Amang nasa langit. Amen? Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 7 verse 24, who will deliver me from this body of death? At ang sagot po ng salita po ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu. At ang biyayang dulot ng banal na Espiritu ay nagdudulot po sa atin ng biyaya as more than conquerors, bilang higit na mananagumpay. Bakit? Sapagkat yung pong napagwagian na tagumpay ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ang nakipaglaban sa kasalanan. Siya ang tumanggap ng ating kaparusahan at kamatayan, pero tayo po ang naging beneficiary. Tayo po ang tumanggap ng tagumpay na ito na para sa Panginoong Hesus. Siya na walang kasalanan ay ibinilang na makasalanan upang tayong dating makasalanan ay maibilang ngayon na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen po? So, kung atin po na tinatanggap ang katotohanan ito na tayo ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, lalakaran po natin yung katwiran na yan at papayagan po natin ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na magbigay ng buhay, hindi lamang sa ating kaluluwa, sa ating isip, damdamin at kalooban, kundi maging sa ating katawang pisikal. So, ang biyayang dulot ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbangon sa Panginoon mula sa libingan ay walang iba kundi ang buhay na hindi na po kayang abutin o pakialaman pa ng kamatayan. The resurrection life of Christ. At yan po ang buhay na tinataglay po natin, mga kapatid. Bagamat ang ating katawang pisikal ay babalik sa alabok at may makakaranas ng kamatayan, hindi man sa pagbabalik ng Panginoon ng katawang pisikal na ito, ipapalitan ng Panginoon ng katawang panglangit o katawang hindi na nabubulok. Bakit? Sapagkat ang buhay na tinataglay po natin sa katawang ito ay buhay ng minamahal na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Nung tayo iniligtas ng Panginoon, ibinigay po niya ang kanyang buhay sa atin. At ang buhay niya na yan, mga kapatid, ay
supernatural na buhay, isang buhay mga kapatid na bumangon mula sa libingan sa pamamagitan ng espiritong nananahan sa atin. Kaya hindi na po tayo nasa ilalim ng ng pang-aalipin ng kasalanan o maging ng kautusan. Sapagkat nung tayo niligtas ng Panginoon, ang kanyang ibinigay ay bagong buhay at hindi po bagong utos. At habang tayo po ay nagpapaubaya sa buhay na yan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, yung pong pagiging masunurin ng Panginoong Hesus na nakikita ng Ama ay ibinibilang na pagiging masunurin sa atin. Nakikita tayo ng ating Ama na masunurin dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao at nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. So, kung ang ating isipan ay nakatuon sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang kaluguran ng Ama ay patuloy pong nasa sa atin at ang buhay na bumangon mula sa libingan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na buhay na dadaloy at mahahayag hindi lamang po sa ating espiritu at kaluluwa kundi maging sa ating katawang pisikal. Amen. So the power of the Spirit of God na nagbangon sa Panginoon mula sa libingan ay siya ring nagbibigay buhay sa ating katawang pisikal. Kaya yung pong mga kapatid po natin na may karamdaman, patuloy nating idinideklara ang kagalingan at kalusugan sa buhay nila. Sa buhay ni Princess, yung anak po ni Sister Christy, at ganoon din kay Kuya Renato. Ang salita po ng Diyos ay may dulot na kagalingan at kalusugan sa pamamagitan ng mga sugat at latay ng Panginoon at buhay na patuloy na magtatagumpay dahil sa Espiritong Banal na nananahan po sa atin. Nung tayo po mga kapatid ay ibinilang ng Diyos sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng ating bagong pagsilang, yung pagiging born again, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng hindi lamang po ng bagong identity. Tayo po mga kapatid ay binigyan ng Diyos ng isang katayuan sa kanyang pamilya na mag-exercise ng authority upang gamitin ang lahat ng meron siya sa kanyang kaharian. Magagawa po natin na manalangin at tawagin ng Diyos na mapagmahal nating Ama at lahat ng inheritance na meron po siya para sa atin ay magagawa po nating ma-enjoy. Dahil binigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon. At ang kalayaang ito ay hindi po kalayaan na gawin ang ating pansariling kagustuhan, kundi kalayaang ganapin at gawin kung ano ang layunin ng ating Amang nasa langit. So yung kalayaan na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon mga kapatid ay biyayang dulot ng kanyang banal na espiritu na nasa atin. Ang tanong ay saan mo masusumpungan yung kalayaan na yan? Hindi mo yan masusumpungan sa iyong five senses. Masusumpungan mo ang kalayaan na yan sa espiritong pinanganak na muli na kawangis ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay lalakad sa espiritu, patuloy na papayagan ang patnubay ng banal na espiritu sa ating buhay, mga kapatid, hindi na tayo muli pang malilinlang ng kaaway upang mabilanggo sa kasalanan. Kasi alam po natin na tayo ay pinalaya na ng Panginoon, hindi lamang sa kasalanan kundi maging sa kamatayan, sapagkat ang kanyang buhay na ibinigay po sa atin ay isang buhay na malaya. Ang Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao, bagamat siya ay merong katawang panglupa, hindi po ito katawang merong kasalanan. Pero siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay maibilang na matuwid at
mga malayang anak ng Diyos sa pamamagitan niya. So tayo po ay malaya mga kapatid upang purihin ang Panginoong, pasalamatan siya, tamasahin ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Malaya po tayong magpatotoo kung sino yung ating mapagmahal na Ama at kung ano ang kanyang layunin sa buhay po natin sa mundong ito. At yan ay walang iba kundi ang isulong ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng mabuting balita ng grasya ng Diyos na ating pong naranasan sa ating buhay. So maliban sa buhay at kalayaan, ang biyayang dulot ng banal na espiritu na nagbibigay buhay ay isang buhay na pag-asa. Nakikita natin yan sa verse 18 to 25. Oh. Hindi po tayo frustrated sa mga suffering na maaari nating maranasan o nararanasan sa mundong ito dahil meron po tayong buhay na pag-asa. Nakasama natin ang Panginoon at ang kanya pong tagumpay ay patuloy na magiging tagumpay natin sa mga hamon ng buhay na ito. So, ang Panginoong Hesus mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik, tayo pong lahat ay kasama niyang mahahayag sa kanyang kalwalatian at kadakilaan. Papasok po tayo sa kanyang kalwalhatian at patuloy po na mararanasan po natin ang kanyang kaloob na kalayaan sa ating buhay. So, siya po yung nagbibigay sa atin ng katiyakan na marami pang mga mainam na mga bagay na inilaan ng Diyos sa atin sa mga darating na panahon. Kaya hindi po tayo nawawalan ng pag-asa kung tayo man ngayon ay mayroong pagsubok sa kalusugan, may pagsubok sa pinansyal, may pagsubok sa ating pamilya o maging sa ating hanap buhay. Mga kapatid, meron tayong buhay na pag-asa sa Panginoon na patuloy na sinusupply ng banal na Espiritu sapagkat alam po natin na siya po ay Espiritu na nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Hindi po kabiguan, hindi po pagdadalamhati at kalungkutan ang kanyang dulot sa buhay natin, kundi kagalakan, kapayapaan, at pag-asa. Amen? So, isa pa po mga kapatid na biyayang dulot ng Espiritong nagbibigay buhay po sa atin ay walang iba kundi po yung kanyang patnubay. Sa verse 26 to 30, sabi ron, God's purpose is to make His children like His beloved Son. At mga kapatid, nagtagumpay po ang Panginoong Hesus na gawin po yan sa buhay po natin. Nung ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa mga kapatid, ipinahayag po niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi sa John chapter 14 verse 6. Sabi niya, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, hindi lamang tayo na nakasumpong ng daan pabalik sa Ama, siya po yung kasama natin lagi sa paglalakbay sa buhay po na ito, na nangako na hindi tayo iiwan at hindi po tayo kailanman pababayaan. At yan po ang dahilan at katiyakan kung bakit tayo ay patuloy na magtatagumpay. Ang Espiritu ng Panginoon patuloy na nananalangin, pumapatnubay po sa atin, anuman ang mga sirkumstansya sa buhay na ating pong nararanasan. Patuloy po siyang gagawa sa ating ikabubuti. Gaano man po kahirap, gaano man po kasakit, o minsan ay nagdudulot po sa atin ng pag-aalala yung mga sitwasyon. Pero ang Espiritong banal na nananahan po sa atin ay nagbibigay po sa atin ng patnubay para patuloy na ituon ang ating puso't isipan sa katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus na nasa atin. At sa pamamagitan din ng banal na Espiritu mga kapatid, ang pagmamahal ng Ama na dinemonstrate ng Panginoong Hesus ay nagiging realidad ng ating pong pagkatao sa buhay na ito. The Spirit of God makes the love of God real to us.
Makikita natin yan sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. Yung pagmamahal ng Ama na kanyang ipinahayag nung tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang wangis at larawan, yung pagmamahal ng anak na kanyang inihayag sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, at ang pagmamahal ng banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Siya po yung patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkaunawa na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na inihayag ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At yan ang dahilan kung bakit tayo po ay patuloy na magtatagumpay sa buhay na ito. Walang anumang pwedeng nating maranasang circumstances sa mundong ito. Sabi roon ni Apostol Pablo, inisa-isa niya, walang sakit, karamdaman, maging kamatayan ay hindi po makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na inihayag ng Panginoong Hesus. So mga kapatid, ang banal na Espiritu ay patuloy po na nananabik na ihayag yung yung pong yung pong yaman ng buhay ng Panginoong Hesus na nasa atin. He longs to love through us. Sa pamamagitan po natin, maihayag niya, maipadama niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa at sa mga taong nais siyang abutin sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Nananabik po siya na makakilo sa pamamagitan po natin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, tinataglay po natin ang kalakasan sa anumang kanyang mga ipinagagawa. Karunungan sa bawat mga hamon at problema sa buhay na ito. Siya ay nagbibigay ng kaaliwan sa gitna ng mga kalungkutan at kagalakan sa lahat po ng mga sitwasyon na ating pong hinaharap sa buhay na ito. At ang kagalakan na yan ay hindi nakabase sa pakiramdam o sa mga happening sa mundong ito. Ang kagalakan na yan ay nagmumula sa katotohanan na si Kristo Jesus na ating buhay at katwirang kaloob ng Ama ay siyang source ng lahat ng mabuting bagay na kailangan natin sa buhay po na ito. Amen? So, kung alam po natin na ang Espiritong nagbangon sa Panginoon mula sa libingan ay siya ring Espiritong nagbibigay ng buhay sa ating katawang pisikal, patuloy na kumikilos upang isupply ang buhay ng Panginoong Hesus, kumikilos upang patuloy tayong dalhin sa mas mataas na antas ng kalayaan, patuloy na patnubayan at gawing ganap na totoo ang pagmamahal ng ating Ama sa bawat araw ng ating buhay. Mga kapatid, ang Espiritong ito na nananahan po sa atin ay hindi po titigil upang tayo po ay ma-transform into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Hanggang sa ang kanyang pag-iisip, kanyang pag-uugali ay makita sa ating buong pagkatao. So, ang katotohanan ng pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay ay nagpapahayag na siya ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan at siya rin po yung magta-transform ng ating buong pagkatao sa katotohanan kung sino si Kristo na tinanggap po natin bilang kaloob ng Ama na buhay at katwiran na nagbibigay ng kalayaan sa buhay po na ito. So kapatid, kaibigan, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong pinagdadaanan sa oras na ito, ituon mo ang iyong puso't isipan sa Panginoong Hesus. Nung siya ay nagkatawang tao, matindi ang pakikipaglaban na kanyang ginawa para tayo ay mapalaya sa kasalanan. At ngayong nanalig tayo, nakipag-isa sa Kanya, hindi na po kalikasan ng kasalanan ng ating tinataglay, kundi kalikasan ng banal at matuwid dahil sa buhay ng Panginoong Hesus na Kanyang ipinagkaloob sa atin at sa pamamagitan ng Espiritong Banal na nananahan po sa ating puso. At kung niyayakap po natin ang katotohanan na yan,
Magagawa mong sabihin sa sakit at karamdaman na siya ay walang karapatan sa iyong katawan sapagkat ang katawang ito ay templo ng Espiritong Banal at dito nananahan at patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lamang para katagpuin ang pangangailangan natin, kundi para ihayag na ang paghahari ng Diyos ay nasa mundong ito. At ang paghahari na yan ng Panginoon ay patuloy na susulong sa pamamagitan ng kanyang buhay na dumadaloy po sa bawat isa po sa atin. Sa oras na ito mga kapatid, nais ko pong samahan kayo sa inyong mga panalangin. Dudulog po tayo sa trono ng ating Amang nasa langit na merong buhay na pag-asa, ng merong pong kagalakan, sapagkat alam po natin na ang Espiritong Banal na nagbangon sa Panginoong Hesus mula sa kamatayan ay siyang Espiritong Banal na kumikilos at nananahan upang patuloy na bigyan ng buhay, hindi lamang ang ating pong kaluluwa, kundi maging ang ating katawang pisikal. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, patuloy po namin na pinangahawakan ang katotohanan ito, na kami ay hindi napatay dahil sa kasalanan. Kami ay binigyan mo ng buhay dahil sa katwirang iniregalo mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ang Espiritong Banal na nagbangon sa Panginoong Hesus mula sa kamatayan na nananahan sa amin ay siya ring nagbibigay buhay sa amin pong mga katawang pisikal. And right now, Father God, idinideklara po namin ang biyaya ng kalakasan, ng kalusugan at kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman sa oras na ito. Pinapahayag namin ang kalakasan at kagalingan sa buhay ni Princess, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na walang dengue na pwedeng puminsala ng kanyang kalusugan. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinasasalamatan namin, Lord, ang kagalingan ni Princess, ang kagalingan ni Kuya Renato at ng mga kapatid po namin na nangangailangan ng biyaya ng iyong pagpapagaling. Sa mga sugat at latay ng Panginoong Hesus, ginawa mo ang kagalingan ng bawat isa sa amin. Kaya Ama, salamat po sa biyayang ito na patuloy na kumikilos at dumadaloy sa aming buhay. At higit pa sa kagalingan, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay mula sa Panginoong Hesus. Ang buhay na ito, Panginoon, na hindi namin kayang ipamuhay sa aming mga sarili, pero kaya ng Panginoong Hesus na ihayag at patuloy na isupply ang buhay na ito sa bawat isa sa amin. Kinikilala po namin that you are the source of this life. At ang parte lang namin, Panginoon, ay walang iba kundi ang tanggapin ito ng may pasasalamat at patuloy na manatili sa katotohanan na si Kristo na siyang tunay na puno na pinagmumula ng buhay na ito, ang patuloy na magpapadaloy nito at magdudulot po ng kanyang bunga sa aming pagkatao at patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa kalusugan na patuloy na ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Dalangin ko rin, Panginoon, na abutin mo ang bawat isang nasa sanctuary sa oras na ito, anuman ang kanilang mga kahilingan at panalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, naniniwala kami na ito'y kinatagpo mo na. Maging sa mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon, sa buhay ni Sister Josie, ang buong Bukaig family, Panginoon, salamat po, O Diyos, sa pag-abot mo sa mga kapatid po namin na nasa Abra, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya, Panginoon, na nakikinig din ng iyong mga salita sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Benedict, sa buhay ng mga kapastoran sa Pasig, si Pastor Meng, at ganun din, Lord, sa buhay ni Bishop Willie Laines, ni Nanay Ann, nila Pastor Dante, nila Sister Diane sa Baban, at ganun din, Lord God, sa kapatid po namin Sister Amalia Atienza, at ang iba pa namin mga kapatid, Panginoon, na aabutin mo sa pamamagitan ng iyong gawain na ito. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang
pag-ibig na patuloy mong ipinararanas sa bawat isa sa amin. Ang kapurihan, ang karangalan at taus-pusong pasasalamat ay patuloy po namin na inaalay po sa inyo. Salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoong Jesus at sa oras na ito, alam ko po na patuloy na kumikilos ang Espiritong Banal sa ating buhay. Patuloy po tayong manatili sa Panginoong Jesus at ihayag na siya ang ating buhay at kaloob na katwiran ng ating Ama. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus at ng buong pamilya ng Christ Life Church, ako po si Pastor Noel, kasama si Pastora Michelle na bumabati ng isang pinagpalang gabi ng Miyerkules sa ating lahat. Hanggang sa muli po nating pagtitipon at pagsasama-sama sa mayamang biyaya ng salita ng Diyos. God bless us all and thanks be to our God. Amen.